Salamat sa Diyos dahil tayo po ay kanyang patuloy na iniingatan. No? Sa kabila po ng mga nangyayari ngayon sa ating mundo, no? Dahil hindi lang po sa Pilipinas, hindi lang sa ibang bansa. So, alam naman natin yung current events, no? At maging tayo epektado. Sinimulan na sa pagtaas ng ano? Lahat tayo tumataas. Tayo lang hindi tumataas. Tayo lang hindi tumataas. Tama na. Ang lima doon. Yung attendance natin sana tumaas din. Di ba? Na sa panahon ngayon na unti-unti na po nangyayari yung mga nakasulat sa Bible, kung mapapansin nyo yung mga tigmaan, actually introduction pa lang yan eh. Kaya hindi pa yan nakakapahala talaga. Yung introduction pa lang yan, kung patikim pa lang. Okay, at marami pang tigmaan, marami pang gera, tayong mababalitaan, no? Hindi lang ngayon, kundi mas marami pa. Okay, kaya bilang mga Kristiyano, ano ba yung mga kailangan nating gawin? At ating ding isipin, ano ba talaga yung totoong gera? Ito ba sa labas ng bansa? Sa labas ng bahay natin? No? Sa labas pa ito ng ating trabaho? Okay? So marami pong battles na nangyayari. No? Nangyayari sa ibang bansa. Kahit sa pamilya natin may battle, di ba? Sa mga, lalo na sa mga magulang na maraming anak. Okay, ang daming battle sa kanilang mga anak. Ang hirap isingin, ang hirap ang hirap. Kasi yung gumising, madali lang gumising, yung bumangon ng mahirap eh. Tama? Lalo na kung wala tayong dahilan para bumangon. Kaya ang tanong, para saan ba tayo bumabangon? Para kanino ba tayo bumabangon? Para ba sa kapilang? No? Kasi yung matalastas eh. Para kanino ka bumabangon, pero kape pala yung commercial. Pero dito po sa ating bilang mga Kristiyano, tayo po'y bumabangon para sa ating Panginoon. Okay? Dapat po meron po tayong motivation or inspiration. Kaya tayo ay patuloy na merong dahilan para bumangon. Kasi pag wala na tayong dahilan, ano mangyayari? Hindi na babangon. Hindi na magigising. Okay? Kaya mga kapatid, kahit mahirap bumangon, mahirap gumising, magpasalamat tayo sa Diyos. Kasi bakit? Ginising pa rin niya tayo. Binigyan pa niya tayo ng another day. Katulad ni Loreline, another year. Happy birthday, Loreline. So mamaya meron siyang birthday. Actually, kahapon pa yun, no? Pero yan, ngayon lang natin nabati kasi kahapon ay Sabado. So, may pwedeng go. So, okay. So, ngayon mga kapatid ay atin pong alamin. No? Na yung totoong bate, nasaan? Nasa tabi mo. Hindi yung bate ng gatas. Yung bate na laban. Okay? So, bilang mga Kristiyano, napakahalaga na bukod sa nakikita natin ng mga giyera, is yung preparation. Okay? Kasi kung mapapanood natin, ang gagaling nilang sumalo ng missile. Ang galing ng kanilang preparation. No? Imagine that. Sana tayo ganun din. Hindi tayo magpe-prepare para sumalo ng missile, ha? Magpe-prepare tayo kung paano tayo magre-response, no, sa panahon natin ngayon. Okay? Kaya po, topic na po natin, the ministry in the church. Ministry in the church is important. Okay, alamin po natin kung bakit mahalaga. No, bakit nga ba mahalaga ang ministry? No, actually, lahat mayroong ministry. Pero hindi lahat ng ministry ay mayroong gumagawa. Tama? Okay. Katulad dito sa atin, kaunti lang yung alam nating ministry. Praise and worship, spiritual, iba't iba. Okay? Pero, marami pa pang lang ministry na hindi natin nakikilala. Kasi bakit? Hindi natin nakikilala dahil walang gumagawa. Amen? Pero, malalaman natin ngayong araw, ano bang kahalagahan ng ministry at pagiging involved natin sa mga ministry. So, kailangan po bawat isa sa atin ay mayroong ministry. Sabi nga po sa unang Pedro, chapter 4, verse 10 to 11, masahin ko lang ba sa Tagalog mo? Sabi po sa verse 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, na gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. So, lahat po pala tayo pinagkalooban ng Diyos. Okay? No? So, tayo yung bilang mabuting katiwala, so kailangan gamitin po natin. Ano po yung pinagkalaw sa atin? Lahat po tayo may spiritual gifts. Yung iba hindi lang nila alam. Okay, hindi pa nila nadidiscover. Hindi pa nade-develop.
Pero yung iba, alam na. Kaya po yung iba, meron ng ministry. Ano mangyayari doon sa hindi alam? So, alamin po natin, ipag-pray po natin. Kasi bakit sabi po doon, no? Gamitin natin sa kapakinabangan ng lahat. Kapakinabangan ng lahat. Okay, para sa Diyos, para sa ating kapwa, para sa ating kapwa kapatiran. So, hindi lamang gagawin natin to para sa ating sarili. Okay? Bakit? Bakit po? Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. So sa kanya kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. So ang naglilingkod daw ay dapat maglingkod gamit ang yung lakas ng kaloob na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kailangan po natin gamitin lahat po ng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Bukod sa ganda at gwapo natin, kasi given na yan, di ba walang pamontra? Ayan. Gamitin din natin yung ating mga abilities, yung mga pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon Diyos. Okay? Number one, kaya po mahalaga ang ministry because ministry is our calling. So, tinawag po tayo sa ministry. So, mga kapatid, hindi po tayo tinawag dito sa simbahan o kahit po nandito tayo sa church, hindi po tayo nandito para pagsilbihan lang. Okay? Andito tayo para maglingkod, pastor, kaya nakaupo kami. Kasi sa iba yung lingkod, pupok, di ba? Okay? Sabi pastor, maglingkod, kaya nakaupo kami. Sa ano po yun? Isaya ba yan? Isaya. Pero tayo dito kalon ngayon, kaya po yung paglilingkod ay pagsiserve. Okay? So, lahat pa na tayo tinawag o meron tayong tawag na magkaroon ng ministry. Okay? So, alamin po natin, kung ito, sa Efeso 4:11-12, sabi po sa verse 11, at binigyan niyan ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba yung mga ebanghilista, dito si Hart, evangelist po ito, yung nangangaral ng salita ng Diyos. So, at ang iba ay mga pastor, at mga guro. Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. So, napakahalaga pala na malaman natin kung ano ba yung kaloob na pinagkaloob sa atin. Kasi bakit? Sabi doon, ginawa ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang. So, tayo po hinanda para maglingkod. Hindi tayo hinanda para paglingkuran. Okay, kaya po actually sa karamihan ng church, nagpapakiramdaman na sino ba gagawa ng ganito, ng ganyan. Kasi hindi nila alam kung saan silang ministry. Pero kung alam natin kung saan ministry tayo, alam natin kung ano yung gagawin natin, doon po, na may apply natin kung gaano kaganda na meron tayong pagkakaisa bilang mga katawan, ng ating iglesia. Bilang bahagi tayo ng katawan ni Kristo, so lahat po tayo mayroong iba't ibang kaloob. Okay, kanina sa verse 11. So sabi doon, yung iba, maging apostol, yung iba, propeta, iba ebanghilista, pastor, mga guro. Okay, ito po yung mga popular na kaloob sa atin. So bawat isa ay mayroong kanya-kanyang kaloob. Kaya meron po tayong kanya-kanyang uniqueness. So, bawat isa may kanya-kanyang kalakasan, meron din kahinaan. Pero pag lahat po tayo, nagtulong-tulong, nagsama-sama, ay mas mapapadali po ang lahat. Mas mapapadali yung design ni Lord na tayo po ay maglilingkod. Inihanda niya tayo para maglingkod. Kapag naglilingkod tayo sa Diyos, naglilingkod din tayo sa ating kapwa at sa ating mga kapatiran. At upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Isa po sa dahilan kaya madaling manghina ang isang church. Kasi hindi nila alam yung ministry. Hindi nila alam yung calling sa kanila. Ay, bahala lang yung mga pastor, yung mga leader, sila lang bahala gumawa niyan. Kasi member lang naman ako niyan, attendance lang naman ako niyan. Okay? Kaya po yung commitment, hindi sila nag-commit ng 100% kasi wala silang ministry. Okay? Yung may ministry, kaunti lang. Okay? Kaya po, napakahalaga pala, nabanggit ko kanina, mahalaga ang preparation, di ba? Pag tayo sasabak sa gera.
Okay? Napakahalaga din na meron tayong ministry dahil ito po yung magpapalakas sa ating bilang katawan ni Kristo. At isa pa sa mga na-develop sa isang ministry yung ating relasyon sa bawat isa. Kasi bakit? The more na mas maraming ministry, mas maraming gumagawa, andun yung ating banding, yung ating fellowship. So, nasishare natin yung ating mga idea, mga suggestions. Lahat tayo nagkakaroon ng participation bilang mga katabahagi ng katawan ni Kristo. Okay, at kung lahat po tayo ay kikilos, lahat po tayo gagalaw, magiging matatag ang ating pong church, mas mapapabilis yung ating paghahayo, yung pag-share natin. Lagi tayong excited kasi bakit? Andun yung tiwala natin sa ating kasamahan. Iba pag mag-evangelize tayo, meron partner, may dalawa, may tatlo. So kung tayo po ay intact yung ating relationship sa isa't isa, magiging excited po tayo kapag mayroong mga activities o may mga gawain. No? Sa ating pong church, na para po ito sa ikalalagaw at ikagaganda ng pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, sino po dito may ministry na? Taas kamay. Yung iba, wala pa. Huwag kayo mag-alala, mamaya, bibigyan namin kayo ng ministry. Pero mamaya pa yun, huwag kayong excited. Okay? So, number 2, ministry strengthens the church. Okay? So, ang ministry, yan, ito po ang nagpapalakas, nagpapatibay sa isang church. Kaya kung tayo po sasabak tayo sa giyera at mahina yung ministry natin, wag po tayo mag-expect na lagi po tayo magtatagumpay. Kasi bakit? Sinabi ng Bible, mahalaga ang ministry para palakasin. Pag malakas ang ating loob, no, ito po yung mag-uumabaw palalabas. Kaya pag tayo nasa labas, andun pa din yung ating strength. No? Kasi na-develop na natin dito sa loob. Okay? So sa unang Korinto, chapter 12, verse 12, sabi po, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nanatiling isang katawan. Okay? So dito po papasok mga kapatid yung kahalagahan ng ating pagkakaisa bilang bahagi ng katawan ni Kristo. Okay? So tulad po na nabanggit ko kanila, lahat po tayo may kanya-kanyang kalakasan. Huwag niyo pong isipin na yung mga pastors, mga leaders, sila lamang yung mga pinagpala. Mali po yun. Okay, lahat po, kahit ordinary members, kahit tagahugas, tagalampaso, malaking tulong po yan. Lahat po tayo ay mayroong calling ang Panginoon. Okay? Kaya po, wag po tayong wag po natin ikumpara yung sarili natin. Ay, sa mga pastor na lang yan, sa mga leaders na lang yan, kasi sila yung may kakayanan para gawin yung mga ganyang bagay. Huwag po natin isipin yung gano'n. Kasi lahat po tayo ay mayroong pinagkaloob ang ating Diyos. Kailangan na lang natin gamitin. No? Kailangan natin ipagamit. Okay? Kasi napakasarap po magpagamit sa Panginoon kaysa magpagamit sa kaaway. Okay? Alam niyo, pinagkaiba na pag nagpagamit ka sa Diyos sa pagpapagamit sa kaaway. Siguro naranasan naman natin lahat yan. Pag nagpagamit ka sa kaaway, sa una lang yung sarap, sa una lang yung ligaya. Pagkatapos nun, andun na yung pagsisisi mo. Sana hindi ko na lang pala ginawa, hindi na lang sana ako nagpatangay sa tawag ng mundo, no? Sa mga tentasyon sa paligid ko. Sana pala naglingkod na lang ako sa Diyos noon pa. Ang paglilingkod sa Diyos sa una, hindi ganun kadali. No? Kasi kadalasan, nung na-born again, nung tinanggap si Jesus sa buhay, doon pa nagsimula yung iba't ibang pagsubok. Pero ang kagandahan doon, pag napagtagumpayan natin yung mga pagsubok na yon, magsusunod-sunod naman yung mga pagpapala ng Panginoon sa atin. No, hindi man siya pure na financially, pero yung mga pangangailangan natin, lalo na ng pamilya natin, ng mga anak natin, mga magulang natin, lahat po yun hindi magkukulang ng ating Panginoong Diyos. At magugulat na lang tayo kung paano kumikilos ang Panginoon sa atin pong mga buhay. At doon natin marirealize na kahit maraming beses tayo na nagiging pasaway sa Panginoon, madalas tayong natin sinusuway yung kanyang kalooban, but still andun pa din yung kanyang pag-iingat sa atin, binibigay niya pa rin tayo ng favor, lalo na pag meron tayong kamag-anak, nagkakaroon ng karamdaman, na pinagpipray natin, sinasama natin sa Don't Watch, sa midweek service, kaya pinapagaling ng Diyos. No? Kahit ako, naranasan ko din yan. Okay?
Na nung may okay pa yung pamumuhay, yun okay lang na hindi ganun yung commitment sa Panginoon kasi okay naman yung buhay mo eh. Pero pag may ginawa sa iyo ang Diyos, doon mo marirealize, mapapaiyak ka na lang, magpapatulang luha mo, na yung pag-ibig ng Diyos na hindi maipaliwanag at yung kagalakan na nararamdaman natin, kung naramdaman nyo yun, anong ba naramdaman nyo na po yun? So, atin pong i-refresh, no? Yung kagalakan na tayo po yung naglilingkod sa ating Panginoon. Ulitin po natin, kaya po tayo nandito ngayon, oh, para maglingkod sa Diyos, at yung paglilingkod sa Diyos, isang pamamagitan din ng ating paglilingkod sa ating kapwa, paglilingkod dito sa ating simbahan, at sa ating mga kapatiran. O kaya po tayo kapatiran eh. Diba? Yung kapatiran nga sa labas, andun talaga yung nagkakaisa sila. Okay, tayo pa kaya ng mga anak tayo ng Diyos. So wala sa ating hising. Wala sa ating namamatay sa hising. Okay? Unlike yung mga nabalita kayo last day, may namatay ulit. So ganoon talaga. Okay? Pero dito, si Lord yung ating founder. No, kaya po tayo puro pag-ibig at pagkakaisa kalakasan yung ating pong mararanasan sa ating pong Panginoon. Pangatlo po, ministry honors God. Masabi po sa Colossus chapter 3 verse 23, ano man na ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Mga kapatid, ang paglilingkod po nagiging madali, nagiging mahirap, nagiging magaan o mabigat, depende po no, sa ating pong reason why, kung ating kadahilanan kung bakit natin ginagawa. Okay, katulad ng pagtatrabaho sa mga tatay. Mahirap magtrabaho, nakakapagod, nakakapuyat. Tama po ba? Pero dahil mahal natin yung ating pamilya, gusto natin i-provide yung kanilang pangangailangan, tinitiis po natin. No, yung pagod, puyat, minsan yung gutom, nalilipasan na tayo ng gutom. Tapos iba, nag-overtime pa para na mas malaki yung trabaho. So, pagdating sa bahay, wala pa rin luto si Mrs. Cellphone ang cellphone. Nadak lang. Tama ba yan? Yung iba hindi naman. Meron ng ulam. Sardinas nga lang. Hindi rin luto. Ready to eat lang. Okay? So, masarap po, na pag-uuwi ang mga tatay sa kanilang tahanan, may naka-ready na. Ayun, napayin si Pastor Tuloy. No? Mahalakain na pong yung tulong. No? Kung parehas naman nagtatrabaho, nasa pag-uusap nyo na, kahit ang bahala. Pero dito, ano bang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, kahit ano man yung ipapagawa sa atin ng Panginoon, kung si Lord yung dahilan natin, kaya natin yung gagawin, hindi po yun magiging mabigat no, sa atin. Hindi natin mapapansin yung pagod, yung sakripisyo, kasi ganun talaga. Kung nagsisikripisyo nga tayo sa pamilya natin, sa Panginoon ba kaya? Isipin na lang natin yung ginawang sakripisyo ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? Walang kahit sinong tao na kayang gawin yun. No? Si Jesus lamang yung kaya magsakripisyo ng gano'n. Napuyat siya, napagod siya. Yung nga lang latiguhin siya, talagang sobrang sobrang sakit. No? Na yung laman, yung balat, nagkawatak-watak. Okay? Para lamang kanino? Dahil para sa atin, dahil mahal tayo ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, isa rin yun sa mga inspiration ko. Na today may gawain, no? Andun yung ating commitment. Kasi bakit? Nag-commit nga sa atin si Lord. Nagsakripisyo nga ang Diyos para sa atin. Tayo pa kaya ang hindi makapagsakripisyo para sa ating Panginoon. Amen? Kasi tanggapin po natin ang katotohanan. Masarap pong mabuhay ng masagana. Tama po. Malaki yung sweldo, malaki yung ipon. Araw-araw tayo nasa mall, nasa restaurants, naka-aircon. Pero aminin natin, pag dumanas na tayo matinding pagsubok, pag dinisiplina na tayo ng Panginoon, kay Lord pa rin tayo lalapit. Diba? Siya pa rin yung last resort natin. Iba, last resort na lang si Lord. Siya na lang yung huling tinatakbuhan pag hindi na talaga kaya. Bakit hindi natin baliktarin? Si Lord yung unahin natin. Diba? Unahin natin yung paglilingkod sa Panginoon at magugulat ka na lang na yung mga pagpapala, pag-iingat ng Panginoon ay magsusunod-sunod. Hindi mo nalalaman kung saan na nanggagaling. Okay? At doon mo lang masasabi na, Lord, salamat. Na doon na lang siguro dadating yung point na pag-uunahan lahat, mag-testimony. Dahil lahat ay ramdam na ramdam nila yung pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay. At I hope, alam ko po mangyayari niyo po yun sa atin. Basta magtuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod,
sa ating Panginoon, si Lord na po ang bahala. No? Balikan natin nung nilikha ng Diyos ang lahat bago niya tayo nilikha. Amen? Kung paano niya inorganize bawat araw. Actually, pwede naman yung likhain lahat sa isang araw lang, tama ba? Yung liwanag, yung mga tanglaw, o yung mga hayop, halaman, pwede naman yung likhain yun ng isang araw lang eh. Pero bakit niya ginawang 6 na araw? O 5 araw kasi yung kaka-6 tayo yun eh. Ano sa palagay niyo? Kasi may nagkataon pala, isang araw ang trabaho, yung kasunod na araw, pahinga ulit. Diba? Kung isang Lunes lang, tapos Linggo ulit. Pero ang ginawa ng Diyos, hinati-hati niya, binigyan niya tayo ng 5 o 6 na araw para magtrabaho. Tapos yung ikapito, para sa Panginoon. Nagigits mo. Kung ginawa ng Diyos isang araw lang paglikha sa lahat, tapos sunod na araw, pahinga ulit, paano kaya yung routine natin ngayon? Masisimba ko lang kahapon, bukas mag-isimba ulit ako. Kasi bukas Linggo, ngayon isang araw lang. Pasok sa trabaho, bukas Linggo ulit. No? Ganun siguro yung buhay natin. Kaya napakagaling ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng 5 o 6 na araw para magtrabaho. Kaya yung isang araw, ibigyan na natin kay Lord yan. Amen? Kasi meron naman tayong 5 o 6 na araw para gawin yung mga dapat nating gawin. Okay? At salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin. Kahit kailan hindi siya nagkulang. At yun po. So, bakit mahalaga ang ministry sa church? So, una, it is our calling from God. Number 2, it strengthens the body of Christ. And number 3, it brings honor to God. So, lahat po ng ginagawa natin, gawin po natin para sa ating Panginoon. Para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? Ano nangyari po kasi sa ibang church, napapagalingan. Hindi po ito pagalingan, mga kapatid. Ito po ay palakasan. Palakasin natin ang bawat isa. I-commit natin yung ating sarili. I-commit natin yung oras natin, yung panahon natin. Para sa Panginoon. Lalo na po sa panahon ngayon. No? Hindi po biro yung kera. Although, hindi tayo ganun nag-aalala kasi expected na natin yun eh. Pero the reality, magiging apektado pa rin tayo kasi yung sa trabaho natin, yung value ng money, yung value ng binibili natin. So lumiliit, tumataas. Affected pa rin tayo. Pero ang maganda sa atin, meron tayong Panginoong Diyos na pinangahawakan, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng pag-asa sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya habang meron pa tayong chance, hindi pa gaano katindi, no? Yung gera, hindi pa gaano katindi, yung taggutom, no? At time will come, mawawala ng araw, laging gabi. O, yun ang matindi. Talagang matindi talaga yung mangyayari sa panahon na yan. Okay, kaya po tayo, hanggang may oras pa tayo, may chance pa tayo, gawin na po natin. Kung kami pinapagawa sa atin, ng ating pong Panginoon. So tayo po yung magsitayo, tayo yung manalangin sa ating pong Panginoon. Nalaman po natin yung kahalagahan ng pagkakaroon ng ministry, yung kahalagahan na mapapalakas tayo dito. Kaya po, ipagpasalamat natin sa Panginoon, ipag-pray natin sa Panginoon kung ano yung kalooban niya sa ating pong mga buhay. Sige po, tayo po yung mga pinulat. Ipikit ang ating mga mata. Kung tayo manalangin, sabihin natin ang napakagandang presensya ng ating Panginoon na sa bawat araw ay hindi niya tayo pinabayaan. Lahat ng pangangailangan natin binibigay ng Diyos. Sige po tayo po yung manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig sa amin, sa bawat isa Panginoon. Salamat, Lord, dahil hindi mo po kami binibitawan, hindi mo po kami iniiwan, Panginoon, katulad ng iyong pangako, Panginoon. Na Lord, kahit may mga times, Panginoon, na kami nanghihina, kami minsan ay napapalayo sa iyo, Panginoon. Subalit ikaw, Panginoon, ay nananatili sa amin, Panginoon. Kayo kong kumikilos, Panginoon, upang kami ay muling manumbalik yung aming kalakasan, Panginoon. Muli po lumakas ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Na Lord, wala kaming ibang maaasahan kundi kayo lamang, Panginoon. Na wala kaming ibang pwedeng asahan, Panginoon. Hindi ang aming sarili, hindi ang aming sariling kakayanan, hindi ang aming sariling kalakasan o katalinuhan, Panginoon. Subalit tanging sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyong pag-ibig, sa kapayapaan na ipinagkaloob sa aming mga puso, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito,
ay amin pong hinihiling sa iyo, Panginoon, na kung saang ministry mo kami tinawag, Panginoon, ay kami magpapagamit sa iyo, Panginoon. At Lord, gabayan mo kami, Panginoon, sa dapat naming malaman, Panginoon, paano namin ito gagawin, Panginoon, kailan namin sisimulan, Panginoon. Dahil, Lord, maraming panahon na kami nagtatanong, Panginoon, kung paano na kami may babalik sa iyo ang pasasalamat, Panginoon. Kung paano namin kami makakatulong, Panginoon, sa church, sa aming mga kapatiran, sa mga unbelievers na nangangailangan ng iyong mabuting balita, Panginoon, ng iyong mensahe, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na sa mga panahon ngayon, ito na po yung oras, Panginoon, para itodo po namin yung aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Na lahat po kami, Lord, ay kikilos, Panginoon. Magkukumit kami, Panginoon, ng aming oras, ng aming effort, Panginoon. Para sa lahat ng pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. Lord, salamat sa lahat ng spiritual gifts na pinagkalo mo sa amin, Panginoon. Na ito'y aming mapagyaman, Panginoon. Ito'y aming magamit, Panginoon. Pabalik sa iyo, Panginoon. Dahil sa iyo lamang, Panginoon, nagagaling ang lahat ng meron kami, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming pamilya, ang aming trabaho, ang aming negosyo, Panginoon. Ang aming kalusugan, Panginoon. Ang iyong pag-iingat sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lord, sa iyo po galing ang lahat, Panginoon. Wala pong kaming pag-aari dito, Panginoon. Lahat lamang ay pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Ang aming magulang, aming mga anak, Panginoon. Aming trabaho na meron kami ngayon, yung negosyo namin na meron kami ngayon. Yung mga source ng pagpapala na meron kami, Panginoon, ito'y galing lahat sa iyo, Panginoon, at pinagkatiwala lamang sa amin, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, kung paano magiging isang mabuting katiwala, Panginoon, na magagamit namin lahat ng binigay mo, Panginoon, upang ikay mapapurihan, Panginoon, upang ikaw ang makita, Panginoon, sa buhay na bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Salamat sa ginawa mo sa krus, sa iyong pagliligtas sa amin, na kahit anong oras sa panahon ngayon ang mangyari sa amin, kami po ay nakakasigurado, Panginoon, na makakasama ka namin, Panginoon, sa iyong kaharian, sa iyong paraiso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo po kaming gamitin, Panginoon, para sa ikalalago, Lord, ng iyong iglesia, ng iyong mga gawa, Panginoon. Lahat na ito, Lord, amin po sa dalangin sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palapakan natin ang Diyos.